Magandang araw sa inyong lahat mga kapwa ko hog racers, lalong-lalo na dito sa mga taga Batangas na nag-aalaga rin ng ating mga baboy. Medyo matagal-tagal nga ho din na ako'y hindi nakapag-vlog dahil nga ho dito sa mga nangyaring mga hindi maganda kaya na lamang po ng ASF. Ngayong araw hong ito ay i-update ko ho kayo sa aking mga alagang baboy kung ano na po ang mga nangyari sa kanila. Kung inyo hong matatandaan ay tumama ho rito sa Batangas ang nakakatakot na virus sa ating mga alagang baboy na kung tawagin po ay ASF. Marami po dito sa aming lugar ang natakot at mga binenta po ang kanilang mga alagang baboy sa murang halaga. Yung iba naman po ay kinakatay ang kanilang mga alaga para gawing konsumo sa pang-araw-araw para hindi na daw po tamaan ng ASF dahil kung tatamaan nga daw po ng ASF ay malulugi lamang po sila. Mas maigi po daw na sila na lamang din po ang kumain para nang sa ganon ay mapakinabangan ang kanilang mga alagang baboy. Pero ang gaya po namin na maraming alaga ay nakikipagsapalaran upang nang sa ganon po ay umaasa po kami na makakabawi kami sa aming ipinuhunan. At nariyan din po ang pag-aalala sa araw-araw na baka po kapag tinamaan itong aming mga alaga ay hindi na rin namin mababawi ang aming ipinuhunan sa kanila. At nang dahil nga sa ASF ay kumonti ang mga gustong mag-alaga ng baboy dito sa aming lugar. At dahil nga ho sa walang bumibili ng mga biik at ng mga partner dito sa amin ay halos maubusan na rin po kami ng puhunan at halos wala rin na rin po kaming maipakain sa aming mga alagang baboy. Kung kaya't mapapansin nyo na nangangayayat na ang aming mga inahin pati na rin po ang aming mga alagang biik, pero ang mahalaga naman po ay sila po ay buhay. Pero ika nga sa kasabihan ay kung gusto may paraan, kung ayaw ay may dahilan. Kung kaya naman kami ay tiyaga sa pangunguha ng mga kangkong pati na rin yung mga darak na pakonti-konti ay kami ay naghahagila para nang sa ganun ay may pakain kami dito sa aming mga alagang baboy. At para makaiwas na rin sa ASF ay binalutang ko ng kulambo ang aming piggery nang sa ganun ay hindi makapasok ang mga langaw pati na rin ang mga lamok na siyang nagdadala ng virus sa ating mga alagang baboy. At kapag may nakikita ako na matamlay sa aking mga alaga ay agad ko itong hinihiwalay para nang sa ganun ay hindi na kumalat ang virus. Kagaya na lamang po ng isang baboy na ito, siya po ay naging matamlay sa pagkain at kaya ang ginawa ko po ay inihiwalay ko po siya at ang ginawa ko po ay dito ko po siya ginamot sa labas para nang sa ganun po ay malayo siya sa aming mga alagang baboy. At sa awa naman po ng Diyos ay nakarecover naman po siya at ngayon po ay malakas na ulit siyang kumain. At kung inyo pong matatandaan na ang aming pong mga inahin ay pabarako po ang aming ginagawa para sila ay mga magbuntis. Kung kaya't kahit sila po ay naglalandi na ay hinayaan ko po muna na hindi sila pabarakuhan para nang sa ganun po ay wala talagang makapasok na virus dito sa aming mga alagang baboy. At isa din pong pinakamabisang gawin natin bago po tayo pumasok ng ating mga piggery ay mas maganda po na tayo ay maligo muna at magpalit ng ating mga damit upang nang sigurado po natin na hindi talaga tayo makakapagdala ng sakit sa ating mga alagang baboy. Lalo na po at tayo ay pumupunta sa iba't ibang lugar ay hindi po natin alam na tayo po ay nagiging carrier na rin ng virus na siyang nagiging sanhi ng pagkalat ng ASF sa ating mga alagang baboy. Halos umabot po ng 3 buwan ang aming paghihintay na mawala ang ASF dito sa aming lugar at ngayon po ay bumabalik na ang sigla ng pag-aalaga ng ating mga ibang hog racers dito po sa Batangas. Ito po ay sa kadahilan ng nawawala na po ang ASF dito sa aming lugar. At unti-unti na rin pong tumataas ang live weight dito sa amin dahil kahapon lamang po ay may nagbenta dito sa aming lugar na ay 150 na po ang live weight dito sa amin sa Nasugbu, Batangas. Hindi ko lamang po alam kung magkano po ang benta dito sa ibang lugar o karatig bayan pero dito po sa amin sa Hamilo, Nasugbu, Batangas ay nasa 150 na po ang live weight. At asahan din po natin na mas tataas pa ito dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Ang nakakalungkot nga lamang po ay marami sa atin ang nalugi dahil sa ASF na ito. Dahil nga po sa ASF ay marami po sa atin ang napilita na magbenta ng murang halaga. Pero hindi naman po natin sila masisisi dahil nagsigurado lamang po sila na sila po ay makabenta para po nang sa ganun ay mabawi ang kanilang mga ipinuhunan. At yan po ang update sa aking mga alagang baboy. Sila po ay nakaligtas sa ASF at patuloy po ang ating pangangarap na tayo po ay umunlad sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking video at kita-kita po ulit tayo sa susunod ko pang mga video. Salamat!